Sa Manila Bay, piniling mamasyal ng ilan nating kababayan ngayon pong holiday. At naintriga raw kasi sila sa nila Instagram-worthy na lugar matapos itong malinis. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, actually may underwater video ang MMDA at doon kita yung basura at burak sa seabed ng Manila Bay. Malabo ang tubig, walang visible aqualife. Sa huling water test, Connie, di ba 300 million MPN ang coliform level sa Manila Bay. Habang 100 MPN lang ang safe coliform level na pwedeng paglanguyan. Sinabi naman ng mga otoridad kung gaano karumi ang tubig ng Manila Bay, pero kanina porket holiday ay punong-puno ng tao ang Manila Bay. Mga kagaya ng sinabi mo, mga curious daw yan sa balitang malinis na ang Manila Bay. Malinis dahil nagkolekta ng basura, naabot ng mata at kamay. Amihan season kaya walang inaanod na bagong basura. Sabi ng mga turistang galing pa na ang iba galing pa sa probinsya, gusto lang nilang makita kung Instagram worthy na ba yung Manila Bay. Pwede na raw, kaya ang iba nag-picnic pa, nagse-selfie, marami ang naglalangoy lalo na mga bata. Ang mga pulis ay nasa beach naman pero nakikiusap lang daw na huwag maglangoy dahil technically bawal talaga. Even Manila City Hall, meron niyang nilabas na patakaran na bawal talaga maglangoy sa Manila Bay dahil nga napakarumi. Pero yung mga pulis ay hindi naman daw physically possible na paaunin lahat dahil napakadami talaga ng tao. Ang rekomendasyon ng MMDA dyan, Connie, ay i-dredge ang Manila Bay para maiahon yung burak at basura sa ilalim bago pa dumating yung habagat season. At lagyan ng pansala, lalo na yung binabantayan ngayon nilang 11 rivers, itong waterways na ito na direktang dumidiretso sa Manila Bay. Sa mga ilog na ito, Connie, nagmumula ang basura at coliform. Halimbawa, yung pinakamaruming Balut River na 1.9 billion MPN ang coliform contamination. Ang Vitas River, halimbawa, 745 million MPN. Maliban sa 7 waterways na yan, meron ka pang 35 na maliliit na esteros na ganun din karumi na direkta rin nagko-contribute ng Manila Bay. Connie? Nakakalungkot, Mark, dahil ang daming kababayan natin talaga yung sabik sa isang malinis na pasyalan. Ito nga, konting linis pa lamang, ganyan karami na yung mga tao. Pero muli, pinagbabawal pa rin, Mark. Kailangan natin ulit-ulitin na hindi pa rin ligtas maligo dyan. Bawal, Connie, bawal ang maglangoy dyan. In fact, hindi yan bago. Matagal na yung announcement. Right. Even before the clean-up, sinasabi na natin na bawal. Kung hindi kayo natatakot sa huli, matakot kayo sa 300 million coliform in 100 ml. Lalo na ngayon, ang dami nagkakasakit, Mark. Ito, talagang diretsang lumulusog. Mga anak po natin, di ba, napakadumi pa ho ng tubig na yan. Imposible namang hindi ka makainom ng kahit kaunti pagka ikaw ay naglalangoy. O tapos kung meron ka pang sugat, tapos papasok yung fecal coliform na yan sa katawan mo, na ganyan kadami, doon ka matakot. Sinasabi nating 300 million coliform per 100 ml na tubig, tapos ilulublog mo yung buong katawan mo sa ganyan. Ay yung sakit na pwede mo makuha. So, itong clean up kasi is just, minalis natin, nagkako tayo ng basura sa kayang makita ng mata. Ang bacteria, coliform bacteria, hindi mo mawawalis yan. Ito na lang, kasi masyadong hindi maintindihan siguro ng ilan natin yung, di ba, parang pag sinasabi natin yung scientific na mga di ba, mga sinasabi ng ilan natin mga eksperto dyan. Pero, isipin nyo na lang, hindi ba, saan napupunta yung dami ng mga dumi, hindi ba, mula doon sa kawalan ng mga septic tank around there, di ba, ng mga buildings. Tsaka napakadaming mga household sa waterways natin are not connected sa ating sewer pipes. So kung wala ka dun sa sewer pipes ngayon, ay saan? Di sa estero diretso ng dumi ng tao. Tapos lalanguyan mo. Imagine mo na lang yun, lumalangoy ka sa dumi ng tao. Parang gusto ko silang lahat alisin isa-isa dyan, Mark. Lalo na yung mga bata, nakakaawa dahil they don't know much. Kung halimbawa yung mismo magulang, syempre pumapayag naman. Alright, maraming salamat, Mark, sa iyong update. At hindi tayo magsasawa, syempre na paalalahanan, bawal pong maligo ngayon kahit na noon pa sa Manila Bay. Thank you very much, Mark Salazar.